Sa ads, ang ginagawa dyan is you can target the whole world. If you have the proper funding, if you have the proper time phrase for your ads, it can reach to millions of views in just a few months. Marami naman silang inquiries pero hindi sila makaklose ng deal. Probably maraming hindi na-close is you should check the setup, the ads, especially the closing. Closing is very crucial. Some agents nag-market lang or nagbebenta lang ng property pero hindi nila alam kung ano pa talaga yung binibenta nila. If you yourself, hindi mo alam kung anong binibenta mo, ano ka makakabenta? Anong masasabi mo para sa mga bagong agent na gusto matuto or mag-set up ng ads? Ang pinaka number one suggestion ko, aralin talaga yung ads. Right now kasi, if you're selling a product or a property, ads is a must know. Kasi nga right now, di ba, if your business is not in online, you don't have a business at all. Welcome to another episode at exciting ang episode natin today dahil makakasama natin ang isa sa pinakamagaling na Facebook ad specialist na tumutulong sa mga real estate professionals para makaklose ng maraming deals. Parang kailangan ko talaga to ha. Siya ang founder ng FreshGen Media na tumulong na sa ilang malalaking developers like Mega World, Club Laia, Kamaya Coast, Urban Deca Homes, Rockwell at marami pang iba. Over 1.3 billion na pala ang worth ng property sales na na-generate ng team nila. Galing naman. At kung curious din ako kung paano gamitin ang Facebook ads para hindi lang basta makakuha ng inquiries, kundi para makakuha na rin ng leads at baka ito na din ang episode na para sa'yo. Let's welcome Mark Dexter Domingo. Ayun, thank you so much. I really love that warm welcome, no? And especially nung sinabi ng 1.3 billion. Actually, guys, hindi lang million, billion talaga. By the way, I'm Dexter. I'm the CEO and founder of the FreshGen Media, and we're very, very privileged to be here with Cowie. And we're very excited to share some things about the real estate ads and how we can maximize social media on or for real estate. Yes, boom. By the way, bago tayo mag-start sa mga questions natin, Mark, should I call you Mark or Dexter na lang? Dexter will do na rin. Okay, sige Dexter. Paano ka nagsimula dito? Paano mo sinimulan muna si FreshGen Media? Si FreshGen kasi, I started as a freelancer way back 2021. And my course is real estate management pala, no? Oh, and okay. When I was in my first year, ang ganda nga ng kwento niyan eh. Kasi most of my classmates are, medyo may edad na. Okay. And mainly they are second courser kasi. They are engineers, lawyers, and they're aiming to get real estate management courses. And so on, when pandemic happened, yun nga, nakita yung transition. Sabi nila, lagi nilang complain sa class namin bakit ganun? Ba't ang galing naman namin magbenta pero wala kami naka-close lately? Okay. Yung tipong top seller naman kami noon, pero bakit ngayon parang nawala na kami? So, I ask myself, bakit ganun? Bakit nga ba? Yun pala, when the shift happened from traditional to digital. Yes. Doon Which happens nung pandemic, no? Yeah, exactly. Kasi most of the people nasa bahay na. Correct. Doon sila hindi nag-adapt. Okay. Kaya sabi ko, ma'am, ano ba yung mga nag-top seller ngayon? So doon namin nakita na marami silang content na hindi nila kayang gawin ng mga classmate ko before. So because of that aim means, sabi ko, what if gawin ko yung ginagawa ng iba para sa kanila? Like, ano yung ginagawa nung iba na yun? Yun, paggawa ng content, tsaka Facebook ads talaga. Kaya Okay. yung pinaka-first client ko ng 2021 is my classmate. No? Hindi ko na bagitin yung name niya kasi broker na siya ngayon. Pero, Wow, okay. yeah, oo. So, doon ako pisahan. After 2 years, naging freelancer for Facebook ads. I started the FreshGen Media na because, marami na rin lumalapit sa amin. As well as, they have this something na they want to be better for themselves, for their families. So, syempre, kung may makita kaming pathway to help them. So, I think si real estate ads talaga yung nag-help sa kanila to be their top of their fields, especially on their developers talaga. Nice. Okay, sige, pag-usapan pa natin yan more. Pero punta muna tayo kasi karamihan talaga, and including me, is interested. Ano ba yung mga common mistakes na nai-encounter ninyo? So say for example, ako may mga agents ako. Bilang developer, si Treehouse, ano ba ang masasabi or ang dami kasing agent na nagsasabi na marami naman silang inquiries
pero hindi sila maka-close ng deal. Like nabanggit mo nga na parang nagiging ganun ng problem. So anong masasabi mo dun? Anong sa tingin mo yung talagang problema? Okay. Actually, with that, it's a very, very common stuff, no? Yung ang dami inquiries pero wala na close na deal. Kasi when closing a lead online, we have 3 factors to consider. Number 1 is leads going from ads. Number 2 is sales process, which is catered by sales team. And number 3, market. Okay? So sa tatlong yan, we have different section. Number 1, ads. Ito yung cater ng mag-marketer or yung mag-a-ad sa inyo. Number 2, sales process. Ito yung gagawin ng mga agents naman natin. And number 3, market. So nangyayari is, minsan, okay naman si leads, okay naman si sales process, pero minsan hindi okay si market. Okay. Pwede may ganon. Oo. Pwede rin mangyari na okay si market, okay si sales process, pangat yung lead. Hindi rin tutuloy. Okay. And pwede rin naman, on the other hand, na okay si leads, okay si market, pero yung closing hindi okay. Hindi, oo. Parang na-close na sana, sayang. Exactly. Pero hindi nasagot si agent. Oo. So, sa ganung problem, ba't ang dami ng inquiries hindi na close? Maraming factors eh. Maybe yung sa ads pa lang ang dami na nangyayari. Oo, tama. Maybe hindi okay yung setup mo, hindi okay yung targeting mo, hindi okay yung videos and images mo. Tama. Or rather, baka okay naman yung images mo, targeting mo, pero mali yung pag-cater mo. May ganun pala siya talaga. Oo, so sa online kasi, even the first click pa lang, first reply mo pa lang, it's already closing. Kasi especially when you're selling high-end properties. Ako, maarte. Ay, hindi naman sa maarte. Hindi, maarte talaga. Hindi, yung, kailangan natin ibigay talaga sa kanila yun dahil they will be paying us di ba? Exactly. Diba? So, kasi syempre, may right naman silang mag-arte sa part na yon. So, sige, ano masasabi mo doon? syempre they're very picky. Kasi in order for Correct. them to purchase 10, 20, 30 million properties, hindi naman sila aabot sa ganun level if yung personal development nila or characteristic nila is ganun. Hindi naman lahat pero syempre, most of the time, kung ano yung language nila, you must speak with that as well. Hindi naman pwedeng English yung gusto ng client tapos yung reply natin is shortcut pa, no? Oo. Yung D2, D tsaka 2 pa. Oo. Ganun. Ang pangit din. Yung emoji, ang dami pa, no? So, with that, bakit probably maraming hindi na-close is you should check the setup, the ads, especially the closing. Closing is very crucial. On my end nga, 30% lang yung ads. 70% is closing every now and then. Paano ka mag-answer ng lead, paano ka mag-cater, paano ka mag-alaga. Yun talaga palagi. Oh, okay. Pero ano naman ang pwede kasi gawin talaga? Kasi na-try namin yan, Dexter, before. Napacheck ko nga with the data dun sa support namin na, say for example, for this day, may 25 inquiries na pumasok. But then, he can only close like 1, minsan wala pa nga. So, sa entire pinagbigyan naman, di ba? Hindi naman nga daw agad na makakakuha ka ng leads, but yung sa closing, I don't know, hindi ako expert. Maybe you could help us with that. But ano ba ang pwede gawin ng agents na kapag ang mga puro pumapasok sa kanila is puro inquiries lang, anong pwede mong masuggest dito? Okay, ganda ng question, no? So number 1, normally what we do is, di ba 3 months yung contract namin? Oo. So nangyayari dyan is, sa 3 months na yan, we're gonna assess a lot of stuff. Okay, una sa ads. First, we're gonna study the project. For the agents, ang gagawin nila, bibigay dapat nila lahat ng, dapat kilala nila yung property mismo talaga. Kasi even some agents nag-market lang or nagbebenta lang ng property pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung binibenta nila. Yes. And Mahirap mag-close nun, ha? Exactly. Kasi if you yourself, hindi mo alam kung anong binibenta mo, paano ka makakabenta? Tama. So, it starts from the agent. Dapat alam niya muna lahat ng concept about the property. After that is, kailangan niya i-translate yun. Kung iba yung marketer niya, kailangan niya ibigay lahat yun. Okay? Okay, so when they craft an ad, tapos okay yung ad, tapos okay yung setup, okay yung image, ang dami pa kasi nangyayari dyan eh. Pero, dapat, ang gagawin nila, when nurturing lead, in the first month, second month, and every week pa rin rather, kailangan niya ma-assess ilan ba yung quality na nakausap niya. Okay? Oh, okay. For instance, per day, 25 inquiries. Sa 25 inquiries na yan, ilan ba yung quality? Kasi ang next question yan paano mo malalaman kung quality mo? Yes, yun nga din tatanong ko Oo. Oo. So with paano that, nga ba? with that, quality of lead kasi, somehow it's subjective, no? Kasi kanya-kanya tayo ng perception kung ano ba talaga siya. Pero on our end, on the Fresh and Media Way, quality lead is someone who is very
una, magandang profile. Okay? Mm. Merong mga, may mga buyers kami logo lang yung profile, pero Oo. most of the time, maganda yung profile nila, maganda yung profession. Number 2, maganda yung conversation. Yung tanong nila, alam mong may sense, hindi yung Yes. basta nag-reply lang. And number 3 is, alam mong interested sila, mahaba. Yun nga, yung conversation talaga. Oo. So, once the lead or once the inquirer have that kind of thing na okay naman yung profile niya, okay naman yung conversation, tapos hindi mo na-close, that is already a quality lead. So, ito, assess namin yan. Ilan ba yung quality lead natin per day? Okay, example, 25 times 30, ilan ba yun? Nagbata ko dito 750. Okay. 750 na yan, let's say nakuha natin is around 20% quality lead. So, around 150, no? Sa 150 na quality lead, doon dapat natin ma-assess ilan ba yung na-close natin. Kasi, kung konti ang quality lead, meaning may problem sa ads. Okay. Pero pag marami ang quality lead, pero wala tayong na-close, may problem sa closer. Or either way, maybe maganda si closer, maganda si ad, maybe may problem sa season. Pwede rin yun. Sorry, may problem Sa season. sa season. Minsan kasi maulan. Depende sa property mong binibenta. Right. Kasi yung iba, pag maulan, medyo mahirap ibenta kasi yung beach, medyo mahirap. Tama. Ganyan. Pero at the end of the day, pag okay yung leads, okay yung closing, si market darating na lang talaga eh. Kasi hindi mo naman control kung bibili sila or hindi. What we can control lang is how we cater them. Yun talaga. Tama. Pero sa experience mo dito sa pag-handle nito, kasi may katulad ko, sa naked eye, nang wala namang masyadong alam, may nakita ko parang nagsasuggest si Facebook na boost post, di ba? May ganon. So sa tingin mo, nakakatulong ba to? Na may mga agents kasi na katulad ko, parang pag pinindot ko lang yung boost, makakatulong ba to na even lead lang ba makakuha? Or sabi nila, follow or like lang daw ang nakukuha, hindi naman talaga for lead na pwedeng pang close. Anong masasabi mo dun? Okay. So with that kasi, si boosting tsaka si ads is different Okay. Oftentimes kasi, people will ask ko sila, nag-ads ba kayo? Sabi nila, yes, nag-ads kami. Pero when we found out, it's just boosting. Yes, yun nga. Sabi ko na, sa naked eye kasi, Facebook will just throw suggestion na boost. Pero yun nga, pag binoost mo, does it help? Does it really help? Actually, si boost post kasi parang pinadali siya na ads. Okay? Okay. Kaya ginawa si boost post para madali lang siyang gawin. Kasi pag click mo yung boost, click mo lang yung gusto mong target, okay na siya kagad. Di ba? Pero si ads kasi ang dami pang ayusin eh. Una yung, yung budget mo, yung creatives mo, also yung, minsan yung placement pa. Gusto mo ba sa feed, sa search bar ba makikita? Ganyan. Ganun pa siya. So, iba pa yung mga demographics. Exactly. Mga ganun pa akong nababasa doon. So, iba pa siya. Oo, ang dami nangyayari sa ads. Pero pero sa boosting, may nakuha. May nakuha sa boosting. Pero if you're going to do ads, if you're willing to spend on marketing, you should do ads na talaga. Kasi ads is a much more, advanced way eh. Mas granular, mas technical, pero mas detailed yung makukuha mong information kung nag-track ka kung ano nangyayari sa mga campaigns mo. Wow, ang deep naman nun. Makinig kayo dito sa pinag-uusapan namin kasi hindi lang naman sa real estate to pwede ma-apply. Exactly. If somebody's listening, if they have a business and they wanted to use the Facebook, I think that will help a lot, no? Yung mga learnings na binibigay mo for free. But anyway, kasi ito nga, na-experience ko nga kasi siya once dito sa real estate journey namin. Kapag ba bumaba yung performance ng ads after a few weeks, ano kaya ang solusyon na pwedeng gawin para bumalik ulit yung performance or mas umangat pa? Okay. So when it comes to testing naman, we have different angles eh. Una, pag bumaba yung performance ng ads natin, for instance, yun yung okay before, tingnan nyo muna, ano ba yung naging cost? Gano'n ba siya kataas, tumaas? I mean, example, if average cost per message or magkano yung binabayad kay Facebook every time may nag-click. Example, nag-double siya. Example, nag-triple siya. Pag umangat siya ng 1 day or 2 days lang, minsan nangyayari yun. Oo, nag-fluctuate talaga siya. Pero if an ad fluctuates for almost 1 week, 2 weeks na, doon na kailangan magbago.
Kasi hindi na siya normal. Oo, okay. Oh, ganun. So, kailangan palitan mo na kasi parang sa tingin natin it isn't working eh. Dapat may bago tayong strategy dito. Ganun ba yun? Actually, when it comes to siguro kailangan mo na aralin yung campaign. Kasi baka yung problem is yung interest mo lang or yung targeting mo lang. Pero yung creatives mo okay. Oh, okay. So May ganun pala. kailangan i-assess muna kung before mo siya i-turn off, kailangan alamin mo muna ano ba yung problem dito. Baka yung problem is yung kasi siya when you launch an ads, dapat meron siyang testing na tinatawag. Okay. Example, sa boost post kasi, pag nag-boost post ka, isang image lang yan. Tapos diba sabi ni Facebook, boost this post, it will help you. Oo. Pag kinlik mo yan, you're just telling Facebook na Facebook, gusto ko lang ng tao na makita nito. Pero di mo alam kung sinong tao. So dadaan siya sa feeds ng kung sino-sino lang. Exactly. At syempre, kung dumaan yun sa feeds ng bata, wala. Wala talaga. Yung mas mahirap, no? Okay. Kakol ka pa, no? Mga bata talaga. Kaya on ads, pwede ka kasi mag-set up ng 5 videos, 5 image, tapos itetest mo sa kanila. After a few months, makikita mo ano ba yung pinaka-effective sa 10 yun. Yan. Oh, okay. Kasi baka so everyday mo ba itetest yun or hindi naman? Actually, hindi siya everyday, pero kailangan mo siyang may testing phase, tinatawag. Kailangan hintayin mo yung, example, pag nag-launch ka ng bagong ads, kailangan mo hintayin in 1 month, 2 months, kung ano ba yung pinaka-best sa kanila. Kasi may lilitaw dyan siguro ito, yung unang video, maybe nagsasabi, pwede voice over. Okay. Yung second video, pwede is more on talking head, yung salta sa camera. Third video, pwede yung yung more on the property lang. So, after a few weeks, a few months, malalaman mo, okay, better tong talking head na nagsalita ka. Like example, welcome to Kamayakos. Mga ganun, di ba? Yan. Sabi, ganyan naging working. So, if yun yung naging working sa'yo, in your setup next time, on your taping next time, dapat yun yung gawin mo hook kasi yun yung naging working Okay. Kasi ang problem normally pag nag-ads, kaya akala nila hindi working. Kasi ang ginawa nila, one setup lang, one image, one caption, yun na yun. Hindi sila parang naglagay ng iba-ibang Yes, option. iba't ibang variation. Tayo kasi dapat as marketer or as seller, hindi naman tayo yung mag-a-adjust hindi naman yung market mag-a-adjust sa atin Tayo mag-a-adjust sa market. Tama. Every now and then. Okay. So kasama yon, yung sinasabi mong market na yan, kasi curious ako how do you determine, especially sa market ng real estate, does it comes with their age? Does it comes with their job? How do you determine or paano mo inuutusan si Facebook na ipakita mo lang to dito sa may ganun, or say for example, OFWs, papaano siya? Naise-set ba to? Actually, yes. Na-set up siya. Yun mismo sa ads. Ganun siya ka-powerful kasi never in the history pa nagkaroon ng ganito kadaling mag-market. What do I mean by here, no? Kasi if you have the proper funding, if you have the proper time phrase for your ads, it can reach to millions of views, tens of millions of people in just a few months, Yes. And millions of people, yung millions of accounts. And never before pa nangyari na pag nag-flyer ka, makareach ka ng million, di ba? Oo, tama. Iba talaga. Oo. Pag nag-million ka, parang buong buhay mo nag-flyer ka na. Diba? So, ngayon, napakadali na lang ng pag-market. Kaso sa ads, ang ginagawa dyan is you can target the whole world sa ads. Pero every country, meron lang different category kasi every country have different rules. Example, sa United States, different yan sa may Japan. Sa Japan, different kay UK, ganun. Pero on ads, you can specifically target those people na gusto mo ma-target talaga. Dito papasok yung audience segmentation na tinatawag. Kasi we have this, di ba, low to mid-end, mid-end to high-end, high-end to ultra-high-end. So, depende sa property mo. So, right now, if you're selling, let's say, SMDC, no? Yan, SMDC property. Condo worth, I think, meron silang siguro 5 to 10 million na condo. So, sino ba yung mga taong kaya maka-afford niyan? Tingnan mo yung paligid, ano ba yung mga brand na sinusuot nila? Saan ba sila mostly nag-hangout? Ano sa tingin mo lagi pinag-uusapan nila ng asawa niya? Ano sa tingin mo yung mga trabaho nila? With that pa lang kasi, with that buyer persona, you can have a lot of things to target. At least malalaman mo na, okay, ito pala yung best para dito. Kasi, iba dapat yung language mo dun Oo. Kasi iba naman yung level of perception nila when it comes to marketing. Kasi for instance, sa low end, they're very, very fan of, syempre, pag
mga row house natin, they're Oo. fan of promos, discounts, Oh, giveaways. gandang idea yan, Oo. Oh. Yun yung palagi may free TV, no? May Oo, free oo. microwave, may mga Yes, ganun, yes. nakita ka pa, free Oo. vouchers. So, pag umipat ka na sa middle end, iba naman yung gusto ng mga tao doon, more on features naman and konting discounts. Doon na consider na yung location, yung amenities inside the Amenities, area. yes. Oo. Oo. And also, syempre, kung ano ba yung being on that property. Now, going back to high-end naman, mas iba na namang level yun. Doon sa kanila naman, they don't care about discounts. Yes. They don't care about giveaways. Kasi, mayaman ako eh. Oh, And most of the time, what's worked with them is privilege. yes. Oo, yun talaga. So, dapat ma-assess mo kung ano ba yung level ng property na binebenta mo. Afterwards, you can craft a good language on that. Then, you can set up it on ads. Kaya, galing, marami nangyayari muna. Oo. Bago mo siya i-set up sa ads. Kaya hindi lang siya yung tamang boost lang, then okay na kagad. Okay. Ako naman nung nagsisimula kami dyan, especially sa real estate, sabi ko, tama to. Mga old people na yung nasa Facebook eh. Pero may categories pa pala, no? Oo, ang dami pa. Oo, as expert dyan sa field na yan. Nice, ang galing Pero, ayan, katulad nyo, nag-ads yung partner ko sa ibang businesses nila. Medyo may reklamo na ngayon kasi totoo bang may pataw na ng VAT? Actually, yun nga eh. Yun din yung naging problem namin. No, grabe. Actually, Senator, Nakumausap na. Senator, sana dumating sa'yo ito. Saludo. Ang sakit. Okay. So, actually, it was a law. Nakalimutan ko na yung batas eh. Pero, Okay. it was signed last September last year. No? Oo. So, pag na-sign siya ng President, na-mandate siya nung June 1. Oo. Okay? And nung June 1, effective na siya. May 12% VAT na. Yes. Actually, not just, yun nga, hindi lang sa, but all foreign applications. Netflix, Disney. lahat. Especially, di ko nga alam ba't naabot si Facebook ads eh. Well, baka akala nila kumikita nga kasi yung... Kasi Exactly. ginagalingan nyo. Wow. Kayo pala may kasalanan. Parang, But kidding aside, kung halimbawa, yan nga, napapag-usapan na lang din naman yung budget. So, tingin mo ba sapat na kung meron lang silang limited na budget for, say for example, 5 or 10K, pwede na ba to? May marirecommend ka ba sa kanila? Or, bawa sa akin, na ito bang 10K na to? Ma-maximize ko na, 10K na to. Sapat na ba to para makakuha ako ng ganitong amount na leads or it matters sa dadaanan? okay. So with that, syempre most of them startup, no? Ganyan talaga yung budget. When it comes to marketing kasi, when it comes to ads, the higher the budget, the better always. Yes, of course. Oh. Kasi si Facebook, di ba free siya? Yes. So paano kumikita si Facebook? Through ad Through spend. ads. Exactly. That's the bias. Kaya most of the time, eto secret na to, sabihin ko na dito. Top Bulong mo teams, Joke top, lang. sige. top teams are top teams because they have massive budget. Yes. For instance, ayun nga po, isa po, di ba 10,000 per month yung sa budget mo right now? Kung sa iba, what if 1M sila per month? Oh. But they have the target, I believe. Exactly. If it's 1M, I believe they have the target na at least come up to like what? 50 or 100M man lang. Yes, Diba? pwede yun. Okay. So imagine, yung lead, isa po, kung ang lead na nakuha mo sa 10,000 pesos is 50 leads, pag 1 million yan, ilang multiplier yan, yung makuha ng leads. That's why, pag top teams, ba't ang daming inquiry, ba't ang dami nilang tripping? Yung pala laki ng budget. Oh, okay. Yun nangyayari commonly. So going back kung 10,000 or 5,000 yung budget, let's say ganyan na talaga yung puhunan natin, I suggest, before you run ads, mag-aral na lang kayo muna ng ads. Okay. Yung fund na muna nun, i-aral nyo muna sa isang course na somehow credible na para matutunan nyo siya kahit paano. Do you offer that thing? Do you offer that, like, do you have courses din ba na you can offer or you just sell your services? Actually, right now, wala pa eh. We have one-on-one coaching. Oh, Pero wala okay. kaming course pa talaga. Wala kasi pa. Okay. ang dami na ginagawa eh. Pero I have a particular course na kinuha ko before na makahelp sa kanila. So, yun, before you do ads, aralan nyo na lang muna. Kasi sayang naman kasi kung last 10,000 na lang yan, i-ano na lang natin, i-aral na lang natin. Muna. Oo. Okay. So Kasi- instead na ads, yung 10,000 na to, ano muna natin, i-spend muna natin or i-invest in expanding our learning. Yes, When it comes to exactly. ads. Oo. Nice.
Kasi pag dumating sa point na 10,000 na mali yung setup mo dahil sa ads, sayang. Pero kung natutunan mo yan, darating sa point na makakabenta ka na kasi alam mo na paano, how does it work eh. Ang galing. Wait naman ni Dexter about it. So, thank you. Ang ganda. Ang daming information na na-add. But again, eto na. Curious na talaga ako eh. Kung, balikan natin ulit yung storya. Paano mo ulit binuo si, ano to eh, no? Parang media siya talaga. Fresh Yeah. Gen Media. So, do you do content? Do you do podcast? Or how does it work? Si Okay. Fresh Gen Media. Si FreshGen kasi, it's a social media agency na group of Gen Zs. Okay. Oo. Right now, my team is 16 na kami. And may edad sa amin is 26. May edad pa yun ah. Nahiya ako bigla sa edad ko. Okay, sige. Kasi Continue. most of the time, I have Gen Z people because I love their minds. They're very, very, ang galing nila mag-isip. Tama. And they're very opt-in when it comes to technology. Yes. Ang bilis gumawa ng I would content. agree. Yes. So that's why si Fresh Gen is, before nag-start kami sa ads lang, but as time goes by, nag-iiba yung market eh. So kailangan namin mag-adjust. Yes. So from ads, going na nag-taping na kami. Actually, minsan we're going to, most of the time rather, punta kaming Bataan, Batangas, Pampanga, just to shoot properties. So ginagawa namin is, it's a full end-to-end marketing na talaga that we will handle your content, pati script. Ang gagawin na lang talaga ng partners namin there, maging model na lang sa camera. Sila na rin yung ginagawa nyong model. Basta Exactly. bahala na rin kayong mag-isip ng pwede nilang sabihin sa camera. Oo, tama. Exactly. Oo. Okay. Kaya most of the time, even drone shots, kasi right now, nag-iiba na talaga yung tao. Especially when TikTok came. Diba? Yes. Kasi before si Facebook tsaka si na YouTube, wala namang, Reels tsaka Shorts eh. Pero when TikTok came, lumabas sila na ganyan kasi yung tao nag-iiba. So, definitely as a marketer, iniwan na rin namin na dapat, nag-shoot na rin kami, dapat yung script namin masabi nila. So, nice. Ayun, because of that, paunti-unti, the Fresh Gen Media, una nag-isang partner kami na developer, tapos ngayon, right now we're very, very happy because we have at least around 28 clients. Nice. Then all of them are all, most of them are, hindi lang siya for real estate, but we also have e-commerce, clinics, restaurants. And I'm happy because actually last week nag-awarding kami sa Kamaya, Oo. And syempre, pa rin tayo. For the past 5 years, we're still number 1 yung team na hawak natin. Okay. Pero curious lang ako, alin ang pinaka mag-spend sa ads na hawak ninyo? Pwede ba sabihin? Hindi. Sige, wag na. Next time na lang po. Next time na lang. Okay lang. Pero again, balik tayo kasi syempre normally yung mga manunod nito is yung information na alam mo yun, pwede nating i-share sa kanila. So say for example, para sa mga, anong masasabi mo para sa mga bagong agent na gusto matuto or mag-set up ng ads and paano mo sila tutulungan? Halimbawa, makikipag-usap ka na, Dexter, ano ba pwede kong gawin? Bago lang ako sa larangan na to, kaka-apply ko lang sa Treehouse. Ayun. Guys, sige. if you want something vibrator on real estate, Treehouse. Yun, no? Pero sige, paano mo ko a-advisean? Kowi, Dexter, turuan mo naman ako, magkaka-apply ko lang sa Treehouse as agent. Ano ba pwede mong masuggest sa akin or ma-share para makapagsimula akong makapagbenta through ads? Okay. So with that, ang pinaka number 1 suggestion ko, aralin talaga yung ads. Yes. Right now kasi, if you're selling a product or a property, ads is a must-know. Must have. Ganun, dapat alam mo talaga. But, meron pala akong naalala. Anong difference ng social media strategist sa social media manager? Is it the same? The same din ba kayo? Actually, dahil sa dami na nangyayari, marami ng mga terms, malabas. Pero truth to be told, social media manager, social media strategist, same na naman sila. Ang kinaibahan lang kasi social media is you're managing the page of a certain brand or client. Okay. Kayo nagpo-post content. Si ads naman, kayo gumagawa ng sponsored mismo. Okay. Parang si social lumalabas media sa Facebook na sponsored. Yeah, exactly. Yun. Yung social media, siya yung parang backbone. Siya yung laman ng store mo. Si ads naman, siya yung salesman. Tatawag na, uy, papunta kayo dito sa store namin. Ganon. So right now, may hawak na rin kayo mga e-commerce, no? Actually, meron na rin kami mga hawak. Galing.
Galing. And your set of Gen Zs, no? Ang galing. Thank you Ako, so much. I agree. Yung mga staff din namin, yan yung nagmamanage din sa amin, mga Gen Zs yan. Because they can think of, ano mo yun, sa innovation, yung term na innovation, talagang with the, syempre, alam naman natin, with the help of chat GPTs and all, Exactly. pero ang galing kayo, isang buong team na kayong ano na yon. Tapos ikaw ang nagli-lead sa kanila or do you have another people or person na nagli-lead sa inyong lahat? Currently, I'm the leader pa somehow. But Nice. right now kasi I have my exec na rin sa team. So, di ba, may exec na rin tayo. Kaya Ayos 16 pa na tayo, executive sa tayo. Oo, grabe. O sige, ito naman, you're taking real estate management now, no? Yeah, so soon, yeah, you'll exactly. become a broker na din. Amen. Nice, yes. Amen. Pagpa-pray natin yan, Dexter. Galingan mo, ha? Amen yan. But, ito, para naman sa akin, sa company, developers or broker na may budget naman at team, ano usually yung role mo para sa kanila para ma-optimize ang lead generation pa? Okay. So with that, if I would give advice to a certain developer or realty, marketing department mainly on ads is a must-have na talaga ngayon. Tama. Oo. Kasi when transition happened, there's no going back. Ads will always going to be there. Yes. Regardless. Most of the clients that we have, 90% of the top sellers, lahat ng leads sila nakuha sa ads. So, if I will give an advice, dapat may marketing sector kayo na mainly focus on that way. Kasi syempre, kaya nga sabi, there's no shoe fits all eh. As the owner, dapat ang role mo na lang is mag-check ng, or mag-scale. Yes. Pero yung, isa pa, yung sales, marketing, dapat may mga heads na lang doon. So, therefore, kahit hindi man si Fresh Gen, di ba? Mahagyan na lang kayo ng someone na magaling dyan. Kasi para at least is makasabay tayo. Kasi nga right now, di ba, if your business is not in online, you don't have a business at all. Yes. Tama. Lalo ng mga Pinoy. Naku po. Yung price nga nasa ads na magtatanong pa how much. Oo, tama. Oo. Tama ka dyan. 500 pesos nga, andudan na kung legit or hindi. How much more pa kung nagbibenta ka ng bahay? Oo. 20, 30 million na properties. So, it will take a lot or a toll of you, lalo sa changes sa social media ngayon. Ang bilis nga Exactly. parang may ano nga tayo na before, bago magkaroon ng changes, it will take about like 10 years. Oh, Ngayon, 3 to 5 years is ang laki na ng leap or ng changes talaga, no? exactly. Actually po, yung prediction nga namin this coming 1 to 2 years pa, with the adaptation of AI, nako po, mas grabe na ibang level. Even nga kami po nahuhuli. Kaya every now and then, may course din akong kinukuha as ads, as marketer din. Kasi kailangan namin to be top of the mind. Hindi pwedeng maiwan tayo kasi grabe yung changes talaga. Oo. Hindi ba kayo natatakot na mapapalitan tayo ng AI or hindi naman? Actually po, at the end of the day, hindi naman tayo papalitan ng AI eh. Papalitan na lang naman yung mga taong hindi gumagamit ng AI. Kaya gagamit tayo ng AI. Yes. Bakit tayo papalitan? ang susi lang naman talaga is we learn how to adapt, Yeah, no? exactly. Mag-innovate. Yeah, kasi nga, hindi na natin mapipigilan yung technology eh. Sooner or later siguro, baka may robot na tayong katabi dito. Actually nga, baka hindi na tayo nag-uusap eh. Sila na nag-uusap. Oo no? nga eh. Neuralink na lang pala, nasa Oo, utak na lang galing, lahat. no? Exactly. Grabe, Dexter. Ang dami ko pa sanang gustong itanong but sobra-sobra na yung binigay mo sa amin for today. And again, if you wanted to get the services of Fresh Gen, sige, pwede ka naman mag-promote eh. But may naisip lang ako bigla. Sige. Hindi. I mean, may naisip lang ako in terms ng pag-Facebook ads. Siguro, sooner or later, baka maturuan mo din yung team namin. Di ba, no? So, sige. But sige, pwede ka naman mag-promote. May masasabi ka ba? O ano ba gusto mo? Promote mo si Fresh Gen naman para... Ay, sige. Ayun, so to everyone, to everyone that have a business right now, mapa-real property man yan, real estate industry, e-com, or clinics as well, ads and marketing online is a very, very must-have. Ito, kahit ano na si Fresh Gen, no? But for you guys, kailangan nyo na to. It's not an option anymore. Unless you have a very, very good branding. Diba? Pero yun, if you need help on marketing, especially on full end-to-end, even chat supports, the Fresh Media is there for you. Oh, pati pala chat support ha. Kinicater nyo na din. No? Meron na rin tayo. Thank you, Mark. Right, Ang thank you dami so much. Thank you for naming, the Mark advice. Dexter. I mean, dami naming natutunan sa iyo today. At kayo pala, kung isa kayong agent na sawa na sa leads, puro inquire lang,
At kami bilang developer na gusto ng mga solid na lead team, parang alam na namin kung sino ang kukunin. Thank you so much. Grabe na. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for this At privilege. usap tayo one time. Thank you so much. Thank you. So again, kayo kung gusto nyo ng mga ganitong usapan pa, mag-follow lang kayo dito sa page ko or sa page ng Treehouse Malolos or Treehouse Real Estate and Ventures. I-upload ko din to sa page ko as Cowie, that's C-O-W-E-E Santos. So, yun lang. Kung nagustuhan mo yung usapan na to para matutunan din ng ibang mga friends mo, share mo lang and follow mo na din kami. Yun Guys, lang. follow Ciao, Treehouse. bye.